What's up mga guys? Kung sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na badyaw, dito naman sa Hong Kong, meron silang tinatawag na Tangka people. At ngayon, dadalhin ko kayo doon at share ko sila sa inyo ngayon. Let's go! So galing pa ako Macau. Dumayo ako dito para mapuntahan ko lang ang lugar kung saan dito sila nag-originate. At ito yung tinatawag nila na Tai O, ang old fishing village dito sa Hong Kong. Tai O means large opening. Para makapunta ka nito, sumakay ka ng bus. From Mui O, sasakay ka ng bus number 1. From Tung Chung, sasakay ka ng bus number 11. And from Nong Ping, sasakay ka ng bus number 21. Pwede ka ding sumakay ng ferry from Central. Kung napanood nyo ang movie na Skip Trace ni Jackie Chan at Johnny Knoxville, isa itong Tai O sa mga location site nila. During and after the Chinese Civil War, Tai O became a primary entry point for illegal immigration. Dahil ayaw nila ng gulo, lumikas sila at dito sila napadpad sa Tai O. Dito din talamak ang smuggling and piracy operations. At noong 16th century, nasakop din ito ng Portuguese. Tai O is one of 5 villages of Lantau Island na kanilang sinakop. Maliit pa lang ang kanilang population noong 1911. At dahil illegal refugee sila sa China na lumikas doon dahil ayaw ng gulo, nanirahan sila dito sa Tai O. Sila yung tinatawag na mga Tangka people or the boat people. Sea gypsies, maraming pangalan sila. Yung pangunahing ikinabubuhay nila is pangingisda at paggawa ng asin. Marunong din silang gumawa ng bangka. Sa katunayan, yung bahay nila dito is yung mga bangka. Pinayagan silang manirahan doon sa isla na iyon pero may kondisyon. Una, bawal silang lumikas or pumunta sa syudad. Pangalawa, bawal silang umangkin ng lupa at mga ari-arian. Pangatlo, bawal silang makapag-aral. At sa loob ng mahigit ilang taon, nagawa nila yon. Sa ngayon, itong Tai O ang nagiging tourist destination site na ng Hong Kong. Ito yung tinatawag nilang Venice of the South dahil yung mga tao dito ay namumuhay sa mga stilt houses gaya ng nakikita nyo dyan. Dumaan na to sa maraming pagsubok like lindol, bagyo, sunog, pero nananatili pa rin yung mga bahay nila at patuloy lang nire-repair. Maliit lang yung community na ito pero halos kompleto na sila dahil meron silang kindergarten up to colleges, merong churches, merong cemetery, kahit fire department meron din sila. At higit sa lahat, meron silang showroom ng mga antiques or parang museum na dito mo makikita ang mga lumang gamit ng mga Tangka people na kasalukuyang preserve nila at parang nagiging museum nila. Pwede mong